May maikuwento na ako. At ang reason kung ba't ako nagkukwento because I think it's fun. It's positive. When you feel that vibe, that energy, if you feel that, you know, the imagination and the unlimited possibilities, you will also understand what I'm talking about. And then, let's start it. I have a theory about tungkol sa iba-ibang sa patterns sa pagta-travel natin sa multiverse ng materialistic na mundo. So, ikukuwento ko sa inyo kung ano yung idea ko tungkol doon. Yung idea ko tungkol doon ay lahat ng paligid natin, di ba, may mga corner. Pwede siya matawag na first dimension, second dimension, third dimension, base sa mga pattern niya. And then gawa tayo sa mga pattern na yon. Parang parang puno na nag-connect hanggang sa makabuo ng mesh, makabuo ng form. And ganun tayo. Ganun tayo nagsimula. Na-generate tayo at binuo ng paunti-unti. And then yung reality natin, parang ganun din. Parang konti-konti ding nabubuo. Pero binubuo yung reality natin ng mga buhay na tao. Kasi yung mga buhay na tao, dine-develop nila tong mga makina na to, mga on this reality, I know na hindi ko mapupuntahan yung universe. Pero may mga video tungkol sa universe. Hindi ko sure kung totoo yun. At mula sa maliliit, palaki ay scale natin. At doon nagwo-work lahat ng bagay. Mula sa maliliit, palaki. Kung titingnan natin yung sarili natin, para siyang computer generated. Para tayong generate na nilagyan ng buto, balat. Pero syempre hindi naman mabubuo yung hulma natin ng katawan natin kung walang computerized generator. May mechanism yung genetics natin para i-replicate yon at may blueprint yon para mabuo yung mismong itsura natin. Kung sa pagiging molecule natin at gawa sa flesh, dugo at mga aspekto at elemento ng physical na forma ng katawan natin, kung sa pagiging ganon ay may kakayahan tayo mag-isip and then makita rin yung mga bagay sa paligid natin. Like ang mga bagay na sa paligid natin ay hinulma din natin. Shinape natin, pahugis ganyan. Pinagawa natin sa computer, pina-generate natin sa computer. Parang simula pa noon, piniperceive na natin yung original life. Yung original life sa pagiging creative neto. Sa pag-build ng mga iba-ibang materyales sa mundo na to. Kasi ang mundo na to ay canvas lang. Walang mga material na bagay na nakikita mo. Walang upuan, walang bakal, walang balde, walang upuan, walang suklay. Wala lahat yan kung walang nag-create niyan, kung walang gumawa niyan. Sa madaling salita, lahat ng bagay ay mano-mano talagang ginagawa ng mga tao using their creativities, using their minds. Kaya mahalaga to sa akin kasi paano natin nagawa lahat ng bagay? Una,
ginamit lang natin yung utak natin, creativity natin na mag-build ng maraming bagay sa mundo. Ang meron lang tayo ay yung isip natin hanggang sa na-build na natin yung mga bagay-bagay dahil nag-iisip tayo. Ganon din ako nung naglalaro ako ng Minecraft noon eh. Dahil nag-iisip ako, ang dami kong nagawa. Ang dami kong nakapagtanim, sana nga ganun ka blissful yung buhay eh. Kung saan ang pag-iisip ay positive lang at puno ng emotion at storytelling ng positive na emotion. Kasi healthy yan sa mental health natin. Pero sa oras na yung storytell mo biglang naging malungkot, biglang naging negative at hindi ka na maalis sa negativity, nababago mo yung realidad mo, nababago mo yung pananaw mo sa mundo. Kaya para sa akin, bukod sa alam ko na kung ano yung origin ng life, na materialist lang tayo ng mundon to, na bagay tayo sa mundon to. Bukod pa doon, alagaan natin yung mental health natin. Kasi kung hindi healthy at kung hindi positive yung pag-iisip natin, hindi tayo makakagawa ng positive na bagay. Kapag galit ka, galit mo gagawin yung mga bagay, hindi mo magagawa ng maayos. Pero kung masaya ka, madali mo magagawa yung mga bagay. At marami kang magagawa, ma-imagine, at positive yung pananaw mo sa mundo. That's why napakalaga na tayong lahat ay positive yung pananaw. Dahil hindi tayo mawawalan ng motivation ng kakayahang mag-build, mag-create sa mundo na to, sa canvas na to. At lakbayin ng malaking landscape ng mundong to. Lakbayin as maliit na insekto, as maliit na gagamba na tumatalon-talon. Alam mo yung maliit na gagambang talon? As ganon. Parang ganon tayo. Sobrang liit na nila lang sa malalaking mundo na to. Kung magugulat nga ako kung sobrang massive na mga structure na ginagawa ng mga tao eh. Pero napaka-dynamic ng mundo. May mga bahay dyan, may mga structure, and then ma-realize mo na paulit-ulit pala yan. Bahay. Pag tiningnan mo sa satellite map ng mundo, mapapansin mo na putik paulit-ulit pala yan. Repeat dynamically na nagka-continue na mag-repeat hanggang sa dulo. Paulit-ulit pero may difference pa rin kahit paulit-ulit. Para tayong mga parang mga nilalang na gumagawa ng mga bagay sa mundo, nagki-create. Mahalaga talaga yung creativity sa totoo lang. Pati na rin sa larangan ng pagkukwento at sa larangan din ng behavior at emotional health. Mahalaga talaga na positive yung emotion natin, na positive yung pananaw natin sa mundo. Kasi pag nawala na yung positivity na yan, magiging cold na yung isang tao. Baka magpakamatay o mag-isip ng masama yung isang tao. Hindi niya na makita yung tunay na halaga ng totoong buhay. Na ang mahalaga ay yung positive na emosyon mo. Na yung positive mong pananaw sa mundo. Na kaya mo i-create. Ikaw rin kasi yung nag-create ng emosyon mo. Kaya mong gawing masaya yung mga bagay-bagay through imagining, through believing. Kung maniniwala ka na malungkot ka, depressed ka dahil sa mga pressure sa buhay, eventually i-act mo yan eh. Magiging totoo yan. At ikaw mismo yung gumawa sa sarili mo na maging malungkot na tao ka. Pero kung maging masaya ka at positive mo titingnan yung mundo, ginawa mo rin yan, naging masaya ka, maging aware ka dun na lahat tayo ay creator ng realidad natin. Creator tayo sa mundo to. May kakayan tayo mag-shift sa iba-ibang forma
sa masayang version natin, malungkot. Dynamic tayo, hindi tayo dapat nag-i-stay sa isang lugar lang. Dapat pabago-bago tayo, random. Pero kung ano, kung papapiliin, piliin mo maging masaya sa totoo lang. Kasi kailangan mo 'yan. Kung hindi ka kasi masaya, mawawala lahat ng halaga ng mga bagay sa mundo para sa iyo. Mawawalan ng halaga lahat ng ginagawa mo dahil negative mo nakikita yung mga bagay eh. At hindi ka mabubuhay ng masaya kung hindi mo gagawin na gumawa ng positive na realidad para sa iyo. Isipin mo, i-build mo dahil lahat 'yan ay gawa ng utak natin. Masaya mabuhay pag masaya yung emosyon na nararamdaman mo. Pag euphoric yung pananaw mo sa mundo, masaya mabuhay at mag-roleplay dito sa mundo. Pag positive tong emosyon mo, pag positive yung circulation ng mga neurochemicals sa utak mo. At dahil ikaw yung creator, kaya mo impluwensyahan ang mga chemical na yon. So, by the way, isa lang tong kwento and then gusto kong magkwento sa inyo and then na-share ko na rin na in order na makapagkwento, kailangan mong maging masaya at kailangan ma-reach mo yung energy at yung vibe at hindi mo kailangan pikayin yun. Kailangan maging totoo ka sa emosyon na nararamdaman mo and then maging positive ka lang. Maraming pwede gawin sa mundo like story and then lores. Just creative things that made our mind. Yung mga rocket, aeroplano, mga bagay na ginagamit natin sa bahay natin, lahat yan ay product ng mind. Pero ang hindi product ng mind, yung mga hindi natin ginawa. Yung puno, yung halaman, consciousness yan ng earth. Hindi natin consciousness yan. Hindi natin kaya panghawakan yung ginawa mismo ng mundo. Pero yung mga ginawa natin, product ng tao lahat yun. At product yun ng mind. Ang tao at mind ay isa lang. Ang mind ng mga tao. May kakayahan tayong mag-create. Bakit hindi natin i-terraform yung mundo? Gawing mas maganda yung mundo. Mas masaya. Malalaking mga slides. Malalaking mga bagay. Mga bagay na pwede natin i-build sa mundo. Futuristic na bagay, sci-fi. Lahat pwede mag-exist sa mundo kung gugustuhin na ng mga tao. Kung creative lang yung mind nila. Pero anong ginagawa nila? Nasa mga trabaho sila at nadidepress. At nakakaramdam ng, nandun sila sa routine, sa mga trabaho na hindi masaya gawin. Like, ginawa nila yung mga trabaho na complex at paano kung gawin nilang masaya lahat ng bagay? Hindi yung negative yung pakiramdam. Paano kung gumawa silang version na mas masaya gawin? Like, natututo ka at same time masaya ka pa sa ginagawa mo. 'Di ba? Hindi sana na-shift sa hindi creative yung mind natin. Dapat creative yung mind natin lagi. Kaya mahalaga yung mind kasi yan ang abilidad ng tao na makapag-create. The more na positive yung mind nila, the more na magiging success sila sa mundo. Kung hindi positive yung mind mo, hindi ka makakagawa ng mga bagay. Hindi ka makapag-isip ng tama dahil hindi creative yung mind mo. So maraming salamat sa panonood. Hanggang dito lang to. Puputulin ko na tong video na to dahil masyadong mahaba. So bye. Like, comment, and subscribe. And kung nagustuhan mo yung kwento ko, like, comment, at subscribe. So bye. It's just me, a simple 20 years old guy. So bye. See ya.